Isang maliit na coastal na nayon sa probinsya ng Albay, Bicol ang Camarines Sur. Tahimik ang nayong ito, ngunit may isang kwento ng lagim na alam ng bawat bata at matanda. Sinasabi ng mga tao na tuwing hating gabi, may maririnig na kakaibang sitsit sa hangin, at kasabay nito, ang anino ng isang buntis na aswang. Doon nakatira si Maria, na 7 buwan nang nagdadalang tao. Ang kanyang asawa, si Tomas, ay isang mangingisda. Mahirap sila, ngunit masaya at puno ng pangarap para sa kanilang magiging anak. Ngunit may takot sa puso ni Maria. Madalas siyang nakaririnig ng mga garalgal sa pinto tuwing gabi, na para bang may naglalakad sa labas. Isang hapon, binigyan ng babala si Maria ni Lola Remedios, ang manggagamot ng nayon. Sinabi niya na sa mga panahong ito, walang buntis na babae ang dapat maiwang mag-isa. Dahil may isang aswang na gumagala sa kagubatan, na kayang amuyin ang sanggol sa sinapupunan. Sinasabi na ang aswang na ito ay dating nagdadalang tao, ngunit nang mawala ang kanyang anak, siya ay nabaliw at nagsimulang maghanap ng ibang bata. Natakot si Maria, ngunit nagtiwala siyang paprotektahan siya ng kanyang asawa. Ngunit ng gabing iyon, bigla ang tinawag si Tomas pabalik sa dagat, tinangay ng alon ang kanyang lambat at kailangan niya itong kunin. Iniwan niya si Maria na nag-iisa sa bahay. Nang malapit na ang hating gabi, biglang tumigil ang hangin sa labas. Walang ingay ng alon, walang kaluskos ng dahon. Para bang tumigil ang oras. Tumayo si Maria mula sa kama at lumapit sa pinto. Bigla siyang nakarinig ng malakas na pagbagsak sa bubong. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumangala, at doon, may isang mahaba, manipis, at itim na dila na nakalawit. Mabilis na tinakpe ni Maria ang kanyang tiyan at umatras. Ang hininga ng aswang ay umaalingaw na ngayon sa loob ng silid. Umiyak si Maria, ngunit biglang may pumasok na matalim na liwanag mula sa bintana. Ito ay ang dalawang matatanda ng nayon at si Lola Remedios, na may hawak na naglalagablab na baw ng niyog burning coconut husk. Sinasabing ang amoy nito ang pinakaayaw ng aswang. Itinutok nila ang liwanag sa bubong, at kaagad, umatras ang aswang kasabay ng isang kakaibang hiyaw. Nakita ni Maria ang mga mata ng aswang, dilaw, walang laman, at puno ng sakit. Hindi ito mukhang halimaw, kundi isang wasak na kaluluwa. Sa pagdinig sa tradisyonal na dasal ng Bicol-Bicolano incantation, tumakbo ang aswang patungo sa kagubatan, ngunit bago umalis, tumingin muna ito kay Maria. Ang tingin ay hindi paghihiganti, kundi kalungkutan at inggit. Para bang sinasabi niya, bakit hindi naligtas ang akin, at bakit iyo? Kinabukasan, bumalik si Tomas at nagpasalamat sa Diyos nang makitang ligtas si Maria. Nilinis ng mga taga-nayon ang buong bahay gamit ang purifying smoke. Makalipas ang ilang araw, nanganak si Maria ng isang malusog na sanggol. Ngunit hindi nagtapos ang kwento doon. May nagsasabing tuwing kabilugan ng buwan, may maririnig na hikbi ng isang babae patungo sa kagubatan. Sinasabi nila na ang aswang ay nasa paligid pa rin, ngunit hindi na nambibiktima. Nakatanaw na lamang ito mula sa malayo sa isang ina, isang bagay na hindi na niya kailanman magiging. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa Camarines Sur na hindi lahat ng nakakatakot na kaluluwa ay masama. Ang ilan ay gumagala lamang, dala ang sakit ng hindi natapos na pagiging ina, unfulfilled motherhood. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na sa likod ng bawat halimaw, mayroong isang malungkot na kwento ng tao. At kung minsan, sa likod ng takot, ay nakatago ang sakit ng hindi natapos na pagiging ina.